Sinusubukang panatilihin ang isang casual na tono, sinabi niya na ang lungsod ay kasalukuyang magulo at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya dito. Sa sandaling sumagot ang babae na gusto lang niyang ibahagi ang balita na nakahanap siya ng bagong trabaho, nilukuban si Michael ng isang bagong alon ng pagtataka. Samantala, masayang nagpatuloy si Valeria na nagkukwento kung paano siya natanggap bilang isang journalist intern sa Hero Association at kakatapos lang niyang kunin ang kanyang unang panayam sa espada ng bayani na si Alexa at ngayon ay hahanapin at tatanungin ang nakamaskarang lalaki. Nagpapagaling pa si Michael mula sa nakakagulat na balita na kanyang narinig nang muli siyang manhid, himalang hindi natisod sa patag na sahig. Hindi niya nagustuhan ang kanyang nalaman dahil sa tulong ng Hero Association ay madali siyang mahahanap ng babae. Ilang sandali pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang pagkakakalma at nagpatuloy sa kanyang lakad, nangako kay Valeria na tiyak na ipagdiriwang nila ang kanyang bagong posisyon. Sa lahat ng oras na ito, nanood lamang sa kanya ang mga lalaki at nang mawala siya sa madilim na pasilyo ay sumang-ayon sila na isa lamang siyang nagdaraan at nag-aalala sila ng walang kabuluhan ngunit agad na napagtanto ni Wilhelm na nagkakamali sila at nalinlang lang. Pinilit silang luwagan muli ang kanilang pagbabantay. Nagbalik anyo bilang ahas si Michael, lumundag mula sa mga anino, sinundan ng makulimlim na tanikala na nababalutan ng asol na apoy. Agad na nag-react ang Earth Mage at gumawa ng mga lobo ng lupa, inutusan silang patayin ang lalaki. Nang atakihin ng isa sa mga lobo si Michael, ang katawan ng lalaki ay naglaho na lang sa hangin. Sa pagtingin dito, sinabi ni Wilhelm na may ngiti sa kanyang mukha na kailangan nila ng mas maraming lobo upang harapin ang lalaking ito. Sumagot ang mage na ang bawat isa sa kanyang mga lobo ay kayang harapin ang isang A-rank hero ng mag-isa kaya hindi na kailangan pang mag-alala ng husto tungkol dito. Bigla, ilang hibla ng anino ang dumaan sa katawan ng bida. Sa ilang malakas na pag-indayog, natanggal ni Michael ang banta ng mga lobo. Hindi napansin ni Wilhelm kung paano siya lumipat sa likuran niya at umatake, tinusok ang kanyang kaliwang balikat. Nang isang anino. Hindi makalingon ng lalaki dahil sa mga anino, nilulunok ang dugo na naipon sa kanyang bibig, tinanong niya si Michael kung paano niya nagawang masterin ang ilang uri ng magic. Ang matandang lalaki na nakatayo sa tabi niya ay nagdusa ng katulad na kapalaran. May pag-asa sa kanyang boses, sinabi ni Wilhelm na kung hahayaan siyang mabuhay ng bida, hindi siya magkakaroon ng utang. Tinaas ni Michael ang kanyang daliri sa maskara, na nagpapahiwatig na dapat manahimik ang lalaki at sinabing hindi siya nagel iligtas ng buhay ng mga tao para sa sarili niyang kapakinabangan kundi sa ngalan lamang ng hustisya. Agad pagkatapos ng kanyang mga salita, ang makulimlim na mga tanikala ay bumalot sa mga leeg ng mga lalaki, sinisikip ang mga ito ng higit pa sa bawat lumilipas na sandali. Sa paggamit ng huling pagkakataon na mayroon siya, kumuha si Wilhelm ng ilang asul na tableta mula sa kanyang bulsa at ibinato ang mga ito sa kanyang bibig ng sabay-sabay. Sa pagkapansin nito, agad na lumundag si Michael palayo sa kanya sa isang ligtas na distansya, hindi alam kung ano ang aasahan mula sa lalaking ito pagkatapos uminom ng mga mahiwagang tabletang ito. Bigla, ang katawan ni Wilhelm ay nilukuban ng isang ginintoang kislap at siya ay yumuko. Hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga palad. Ilang sandali pagkatapos, huminto ang kislap at lumingon ang lalaki, tiningnan si Michael na may baliw ng ngiti. Pagkatapos nito, sinabi niya na pinilit niya siyang gawin ito dahil alam niya hindi lamang kung paano magpagaling kundi pati na rin ang iba pa. Matapos sabihin ito, inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa kanyang bibig, sumisigaw sa sakit, dahan-dahan siyang naglabas ng isang malaking sibat. Agad na nag-ingat si Michael. May naramdaman siyang kakaiba mula sa lalaking ito, isang bagay na katulad ng naramdaman na niya mula sa espada ni Alexa. Ilang mahabang sandali pagkatapos, inilabas ni Wilhelm ang kanyang sandata na agad na nilukuban ng gininto ang enerhiya at sa pamamagitan ng kanyang baliw na pagtawa, sinabi niya na ang kanyang trump card ay ang maalamat na sibat ng hustisya. Sa pagtaas ng kanyang kamay na may sandata, inactivate niya ang kasanayan na Sacred Thorn. Sa sumunod na sandali, maraming gininto ang portal ang lumitaw sa hangin, isa-isa ay nagsimulang lumitaw ang mga sibat na ganap na magkapareho sa nasa palad ni Wilhelm. Sumigaw ang lalaki na may puot sa kanyang boses na maisa sa katuparan ang hustisya. Sa pagsunod sa kanyang kapangyarihan,
sabay-sabay na lumipad ang lahat ng sibat patungo sa ating bida. Nagawa ni Michael na lumundag sa gilid bago tumusok ang mga sibat sa kanyang katawan ngunit hindi doon natapos ang mga atake. Walang katapusang bilang ng sibat ang humabol sa kanya saan man siya sumubok tumakas. Bigla, isa sa mga ito ang dumaan sa kanyang kaliwang binti, nag-iwan ng malalim na sugat. Si Wilhelm, na nanonood nito, ay tuwang-tuwa na tumawa at sa pamamagitan ng kanyang pagtawa ay sinabi niya na kahit gaano pa subukan ni Michael na tumakas o umiwas, ang wakas ay napagdesisyonan na. Kinailangan ng bida na umupo sa lupa dahil sa kanyang nasugatan na binti at hindi siya natutuwa sa pag-iisip na ang isang ganoong magaang atake ay madaling makakasugat sa kanya. Tinaas niya ang kanyang ulo, tumitingin sa kisame, iniisip kung paano kumalat ang kislap na ito sa buong kisame, na nagpapahintulot na agad na matukoy ang kanyang lokasyon. Habang lumilipad muli ang mga sibat patungo sa kanya, determinado si Michael na makita kung sino sa kanila ang mas mabilis. Ang mga salitang ito ay lalo pang nagpatawa sa lalaki at sumigaw siya na walang sinuman sa mundo ang makakatalo sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, delikadong lumiwanag ang mga mata ni Michael nang inactivate niya ang kanyang abilidad na Super Brain. Agad, na bumagal ang paggalaw ng mga sibat at mula sa ilang panig malapit kay Wilhelm na namamanhid sa lugar ay lumitaw ang ilang malalaking anino. Nang hindi gumagalaw mula sa lugar, gumawa siya ng ilang shadow clones ng kanyang sarili. Lahat ng kanyang mga clone ay nagkandila ng matutulis na talem. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay nilang inatake ang kanilang kalaban, dumaan sa kanya. Pagkatapos lamang nito ay pinakawalan ni Michael si Wilhelm mula sa kanyang kontrol at sinabi sa kanya na dapat siyang sumuko. Nagpakita ng tunay na pagkalito ang mukha ng lalaki. Kahit gaano pa siya sumubok gumalaw ay hindi niya magawa. Sa mismong sandaling iyon, 5 sibat ang sumugod patungo sa kanya sa nakakatakot na bilis, na sumasalamin sa mga paggalaw ng mga clone na gumagalaw sa parehong trajectory ng ilang sandali. Habang binubusbos ang katawan ni Wilhelm, isang napakasakit na sigaw ng sakit ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sa paghinga ng mabigat, sinabi niya na walang sinumang tao ang maaaring magkaroon ng napakaraming abilidad. Napansin ni Michael ang pagtatangka ng lalaki na pagalingin ang kanyang sarili at sinabi na walang saysay ang subukang pagalingin ang kanyang sarili dahil kailangan ni Wilhelm na maranasan ang parehong pagpapahirap ng kamatayan ng maraming beses pa hanggang sa tumigil siya sa pagsusubok. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamay sa gilid at inactivate ang abilidad ng extraction. Ang abilidad na natanggap niya, ang Heart of Light, ay isang A-rank na abilidad at may ilang gamit. Ang recovery ay nagpapagaling ng pisikal na sugat. Ang enhancement ay nagpapataas ng mga stats ng abilidad. Ang invisibility ay nagtatago ng napiling target. Ang holy healing ay nagpapagaling ng sarili at ng iba, at ang spear of justice ay nagpapahintulot na gumamit ng liwanag at gumawa ng malaking sibat na kayang sirain ang isang kaaway. Sinipsip ni Michael ang abilidad na ito at agad na ginamit ang kasanayan na holy healing. Ang buong katawan niya ay nabalot ng nakapagpapagaling na kislap. Sa pagkaramdam ng kanyang lakas na nababawi at ang kanyang mga sugat na gumagaling, sinabi niya na dapat siyang maging mas maingat sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na magkakaroon si Wilhelm ng asul na tableta dahil dito ay halos magpaalam na siya sa kanyang buhay. Nang matapos ang paggamot, lumapit si Michael sa patay na katawan ng matandang salamangkero. Sa pag-activate ng kanyang abilidad na extraction, kinuha niya rin ang kanyang B-rank Great Land Wizard na abilidad na nagpapahintulot na baguhin ang tanawin gamit ang buhangin at ipatawag ang isang umaatakeng halimaw na buhangin. Napatalon si Michael nang may malakas na anunsyo mula sa kalye tungkol sa pagdating ng Hero Association. Tulad ng sa nakaraang lokasyon, inulit nila na mula ngayon ay kinokontrol na nila ang lugar na ito. Ayaw magpahanap ng ating bayani kaya mabilis siyang nagpalit ng damit at lumayo sa lugar na ito bago pa dumating ang mga miyembro ng asosasyon. Sa panahong ito, ilang helikopter mula sa Hero Association ang nakalapag na malapit sa gusali. Habang bumaba sila sa parking lot, iniulat ni Valeria na ang tunog na kanilang narinig kanina ay nagpapahiwatig na may naganap na matinding labanan sa gusali. Nang makita niya ang katawan ni Wilhelm na tinusok ng kanyang sariling mga sibat, sinabi niya nang hindi makapaniwala na ito ang pinuno ng Organization of Saints, ang punong pari.
Lumapit ang cameraman sa kanya at kinunan ng close-up ang lahat. Ang larawang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon sa mga manunood ng broadcast. Natuwa sila na sa wakas ay naparusahan na ang kriminal sa lahat ng kanyang krimen. Bigla, sumigaw ang isa sa mga lalaki na nakadiscover sa bangkay ng salamangkero na may isa pang katawan dito. Nasusuka si Valeria sa pagmamasid sa mga pagkamatay. Tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, lumakad siya ng ilang hakbang paatros. Sa wakas ay hindi na makapagpigil, lumingon ang babae at tumakbo sa pinakamalapit na dingding. Si Paul na nakatayo sa tabi niya ay nag-aalala na nagtanong kung ayos lang ba siya ngunit hindi na siya narinig ni Valeria. Sa sandaling huminto siya sa mga dingding sa kanto, lumabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Isang tingin ng pagtataka ang dumaan sa kanyang mukha nang makita niya ang bote ng tubig na ibinibigay sa kanya at isang pamilyar na nag-aalalang boses. Tumingala siya upang makita si Michael na nakatayo sa harap niya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Sumagot siya na malapit lang siya nang tawagan siya at dahil sa dami ng ingay na ginawa ng asosasyon, hindi mahirap hanapin siya. Lumingon ang babae at sinabi na may pagkapahiya sa kanyang mukha na hindi siya naruroon sa kanyang mga magagaling na panayam ngunit palagi siyang nahuhuli sa ganoong mga awkward na sitwasyon. Hinayla ni Michael siya papalapit, niyakap ng mahigpit, hinalikan sa tuktok ng kanyang ulo at sinabing maganda pa rin siya anuman ang gawin niya. Habang sa isip niya ay napansin niya na dapat ay gumawa siya ng mas matino at linisin ang lugar. Sa sandaling iyon, lumapit si Paul sa kanila at gustong magtanong kung ayos na si Valeria ngunit napansin siyang nasa yakap ng iba, huminto siya. Nagkatinginan ng awkward ang mag-asawa. Nagpasya ang lalaki na magsalita muna, nililinaw ang awkward na sitwasyon. Ipinaalam niya sa kanila na nakita ng rescue team ang isang batang babae na dinukot ng Organization of Saints at ngayon ay i-interviewin na nila siya. Nagulat si Valeria sa balitang ito. Tumingin siya sa gilid at talagang napansin ang isang wrist square na bahagyang malayo pa na naglalabas ng mga bata mula sa ilalim ng butas sa sahig. Pinakawalan ni Valeria ang kanyang sarili mula sa yakap ni Michael at tumakbo doon, sinabihan siyang hintayin siya. Ang eksenang ito ay nagwasak sa puso ni Paul. Gusto rin niya si Valeria ngunit sa huli ay mayroon na pala itong nobyo. Ilang minuto pagkatapos, lubusang abala na ang babae sa kanyang trabaho, masayang nakikipag-usap sa mga nailigtas na bata. Sa lahat ng oras na ito ay naghihintay sa kanya si Michael, pinagmamasdan ang lahat mula sa gilid na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa paggawa ng Heart of Light na perlas sa kanyang palad, sinabi ng bida na may pag-asa sa kanyang boses na malapit na siyang makabalik at iligtas ang kanyang kapatid. Nagawa niyang tipunin ang mga abilidad ng lahat ng 5 pangunahing elemento kaya oras na para lumitaw ang isang bagong tao mula sa Judges Organization at ang kanyang pangalan ay magiging Dragon. Agad na dinala ang lahat ng sugatang bata sa pinakamalapit na ospital. Kabilang sa kanila si Lucas at ang kanyang kapatid. Nag-aalala siya na hindi na niya nakikita ang kanyang guro. Bigla siyang naakit ng tunog na nanggagaling sa pasukan ng kotse. Nakita niya ang kanyang guro sa harap niya na may maskara ng ahas na nagpapahiwatig na dapat siyang manahimik. Ang doktor na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay nagpatuloy na dalhin ang mga bata sa ospital na ganap na hindi pinansin si Michael. Sa pag-upo sa tabi ng mga bata, tinanong ng bida kung kumusta ang kapatid ni Lucas at sumagot siya na may lungkot sa kanyang boses na patay na ito ngunit gusto niyang iuwi ito dahil hindi na niya pinayagan itong manatili sa kakilakilabot na lugar na iyon. Sa paggawa ng isang kumikinang na perlas, sinabi ni Michael na kaya niya itong iligtas. Agad na nabuhayan ang lalaki sa balitang ito at may pag-asa sa kanyang boses ay tinanong niya kung totoo ito. Sa pagpapakita ng kanyang palad sa babae, ginamit ni Michael ang holy hilang sa kanya. Ilang sandali pagkatapos, binuksan ni Juliana ang kanyang mga mata, at humiwalay sa kanyang kapatid at sa pagkakita nito ay umagos ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Lucas. Labis siyang natuwa na maayos ang kanyang kapatid. Matapos pagalingin ang babae, sinimulan ni Michael na pagalingin si Lucas mismo. Sinabihan siyang kukunin niya sila sa ibang pagkakataon ngunit binalaan na walang sinuman ang dapat makaalam na napagaling si Juliana ng napakabilis. Sa pagpunas ng luha mula sa kanyang mga mata, tumango si Lucas bilang pagsang-ayon.
Pagkatapos nito, sinabi ni Michael na maaaring tawagin siyang guro ng lalaki at ibinigay sa kanya ang pera mula sa kanilang organisasyon, sinasabing napakabata pa ng kapatid ni Lucas at dapat siyang mamuhay ng normal at hiniling niya sa lalaki na pasukin ang klase ng bayani sa dagat.